para makapag-start na rin po tayo at hindi magutom yung mga magfe-fellowship pa po. Okay lang po kahit na may kumakain pa, basta importante po, makinig po tayo. Sige po, pwede po bang samahan niyo po ako na manalangin? Manalangin po tayo. Father God, salamat po sa katatapos naming gawain. Salamat po sa napakagandang mensahe mo po na para sa ikabubuti po naming lahat. At Lord, hinihiling din po namin ang presensya mo. Ikaw po yung magturo, mag-open ng aming mga puso, mag-open ng aming mga damdamin tungkol po sa aming pag-aaralan. Nawa ay tulungan mo po kami na ma-absorb talaga namin yung salita mo na nais mo pong ipahayag at ipangusap sa bawat isa. Ito po'y amin dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Sige po. So, kung makikita nyo po, ang topic po natin for this quarter, kung di po ako nagkakamali, Brother Arn, quarter ba? It's about the 7 feasts of Israel. Kung ano po ba yung relevance nito sa panahon natin ngayon, sa ating kaligtasan, may kinalaman ba yon? At saka ano yung kinalaman nun para sa last days or end times? Ang dami na po kasi nating naririnig na, di ba, maraming lindol, whatever, kung ano-ano pa, and marami po tayo. Marami na tayong mga nakikitang mga signs na malapit nang bumalik ang Panginoon. So, kailangan natin talagang magseryoso. And dun sa Bible School, may nagtanong din kasi sa akin, ano sa mga feast ang ino-observe ng church nyo? Hindi ako nakasagot kasi hindi ko alam eh. So, parang naging eye-opener sa akin to na siguro nga kailangan natin at least malaman kung ano yung mga feast ng Israel at bakit ba natin kailangang malaman yon. So, yung mga layunin po natin, siguro tanong natin, bakit ba natin kailangang pag-aralan yung mga feast ng Israel? Dito muna po tayo sa Pilipinas. Ano po yung mga ipinagdiriwang natin dito? Excited tayo lagi. Pasko, siyempre, Christmas. Ano pa po? New Year. Ano pa? Valentine's, yung iba, yung mga in love, di ba? Valentine's daw. Then ano pa? Marami pa po. Yun yung mga main talaga na pinagdiriwang dito sa Pilipinas. Then, aside do sa ating mga kapitbahay dyan, may mga iba-iba silang kapistahan ng mga santo-santo na ipinagdiriwang. Of which sabi nila, itong santo na to is for ganito, for ito raw ay santo ng mga farmers, mga ganyan, di ba? Iba-iba. So, tingnan po natin, yung mga feast po, yung mga, ano tawag dito, pag pinagdiriwang ng Israel, bakit ba natin kailangan itong pag-aralan? Rafael, yung slide. Una, para mas tumibay po yung ating pagkilala sa Panginoong Hesukristo bilang ating Panginoon, tagapagligtas at hari ng mga hari. Siyempre, every Sunday, pag may nagsasalita po dito, pakonti-konti, naririnig naman natin, nakikilala natin ang Panginoon, di ba? Pero, pag-aralan pa po natin lalo, bakit ba, gaano ba katotoo itong sineselebrate nila? May kinalaman ba sa atin itong sineselebrate nila? Diba? Next, ang ating Panginoon mismo tumupad po ng mga pistang ito. Naalala niyo po ba, may mga verses tayo na nababasa na naalala niyo po nung bago magkaroon ng Pasko, ano po inutos ng Panginoon dun sa mga alagad niya? Diba? May mga iniutos ng Panginoon in preparation po para dun sa araw ng Pasko. So, even si Jesus Christ mismo po, na Panginoon natin, inano po ito, tinupad tong mga kapistahan na to, itong mga feast na to ng Israel. Number 3, kasi, bakit ba natin kailangan pag-aralan to?
Madalas nababanggit po ito pag nagbabasa tayo ng Bible. Diba makikita niyo po mamaya sa mga mensahe. Kaya dapat malaman din natin yung mga bagay-bagay tungkol dito. Mababasa natin kung sa Old Testament parang ipagdiwang ninyo tong ganito, ipagdiwang ninyo tong mga ganito. Ano ba yun? Diba? So part nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, kailangan din po matutuhan natin to para kapag binanggit yung mga salita ni, yun pala yun. Diba? The number 4, lahat ng mga bagay na nagaganap ay naaayon sa kanyang plano. Makikita po natin, hindi coincidence eh. Hindi po, ano tawag dito? Hindi by chance yung mga nangyayari po. Hindi aksidente yung mga nangyayari. So, nais ko po na makibukas kayo dito sa Ecclesiastes 3. Nako, paborito po ito. At kanta. May nakakaalala po ba nitong kanta na to? Ecclesiastes 3 verse 11. In His time, di ba? He makes all things beautiful in His time. Ayan, nakarelate tayo dun sa kanta. So, kung alam niyo po yung kanta na yun, nasa Ecclesiastes 3:11 po yun. Sabi dito, ginawa niya ang bawat bagay na maganda sa kapanahunan. Niyaon, inilagay rin niya ang sanlibutan sa kanilang puso na anupat hindi matalos ng tao ang gawa na ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. So, right from that beginning pa lang, lahat ng ginagawa ng Diyos, planado. Ang term po na ginamit nito sa Hebrew is Moadim. Feast. Yan po yung feast. It means Moadim. Pag sinabi raw po na feast, dito sa atin kasi pag sinabing pista, kainan, prosesyon, yung mga ganyan lang, di ba? Pero ang ibig sabihin daw po ng feast sa Hebrew na Moadim ay appointed times. Itinalaga. Hindi aksidente. Talagang mangyayari. 'Di ba? Sabi doon sa Ecclesiastes 3:11, ginawa niya ang bawat bagay na maganda sa kapanahunan. In His times, in His own time, 'di ba? Nilagay niya ang sanlibutan sa kanilang puso na anupat hindi matalos ng tao. And yun nasa dulo, sabi, ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. Diba, dun nga sa Book of Psalms, even tayo na mga pinanganak dito sa mundo, bago pa lang tayo pinanganak pa lang tayo, alam na ng Lord kung ano yung ending natin, kung kailan tayo mamamatay. Diba? So, walang aksidente talaga. So, whether bata yung namatay, matanda yung namatay, all in His time. Diba? So, tingnan po natin itong feast ng Israel. Bari background pa lang po ngayon yung ating mga makikita. Kung napapansin po ninyo, yung nauna dyan, walang nauna dyan. Yung nauna dyan, yung may bilog. Yan. Ito po yung biblical calendar or Gregorian calendar. Mamaya po, nababasa niyo po ba yung mga nakasulat po dito? So, ito pong nandito sa loob, ito po yung kalendaryo natin. Ano po yung kalendaryo natin? May nakakaalam po ba? Gregorian calendar. Before yung Gregorian, saan po ito nanggaling? Ano po yung isa pa na calendar? Julian calendar. Okay. So, medyo related daw po yan. Ito naman po, ito po yung calendar sa Bible. Biblical calendar. So, kung makikita po natin, ito yung January, February, March, April, yan, hanggang December. Then, sa biblical calendar po, yung January natin, February natin, napapagitnaan po yan Shevat, Adar, Nisan.
At kung di pa ako nagkakamali, ang pinaka-New Year po nila ay dito po sa Nisan. Dito po, in between of March and April. Makikita po natin, mamaya, kung ano po yung mga, ano tawag dito? Kinalaman or significance po niyan. Balik tayo sa kanina. Sa Bible po, especially sa NIV, nakita ko po sa English, meron po dyan na mga binanggit na yung pong mga months sa biblical. Like sa 1 Kings 6:37, binanggit po dito yung month na Ziv. Siyempre, pag tayo tiningnan natin, ano ba yun? Sa Esther 3:7, binanggit po yung Nisan. Nakita po natin kanina doon sa biblical calendar, di ba? Exodus 13 verse 4, Aviv. Shebat, dito po sa Zechariah 1:7, sa Esther 8:9, Sivan. Yan po ay mga month. Mga ano po nila yan, mga buwan ng kanila pong kalendaryo. Okay. Biblical calendar. Ano ba yung biblical calendar? So ito po yung ginamit sa Bible. So ibig sabihin pala, even as early as dun sa Exodus, meron na silang ginagamit na kalendaryo. 'Di ba? Ang biblical calendar po ay lunar. Ano po ibig sabihin ng lunar? Sa moon. Moon po, yung galaw po ng buwan, yun po yung sinusundan nila sa biblical calendar. Yung pong cycle po ng moon. So, at kung makikita po natin, ang months po ng mga Jewish calendar are based on the phases of the moon. Una, pangalawa, pangatlo, parang ganyan po. Okay, makikita po natin mamaya yung comparison po nito. A new month begins on the day of the crescent moon after the new moon phase. So, yan po yung biblical calendar. Again, ang biblical calendar po ay lunar. Sa moon po. Kaya pala, may mga nakikita ako dati na mga kalendaryo. Ewan ko, meron pa rin yata ngayon na gano'n, no? Yung mga kalendaryo, makikita mo merong full moon, may new moon, may quarter moon, gano'n. Kasi, it's ano pala yan, siguro parang guide yun nung mga tumitingin sa lunar calendar. Okay? Next. Ano? Oh, new moon na lang, new moon. Okay. So, eto po, biblical or Gregorian calendar. So, dito muna po tayo sa biblical calendar. So, sa kanila po, merong mga tinatawag na seasons, di ba po? Tayo sa Pilipinas, ano po ang season natin? Dry at saka wet, di ba? Tag-araw at tag-ulan. Yan po yung seasons natin. So, sa kanila po, meron po silang spring at meron pong fall. Hindi ko lang po alam kung apat din po sila. Tama ba? May bundok na may mga yelo. Okay, so malamang po, kaya meron pa ditong phase, malamang po apat nga yung kanilang, hindi ko na research. But, ito pong dalawang season nila, ito pong spring. Ano ba yung spring? Tagsibol, diba? Of which yung, tama ba? Yun yung marami raw na mga nabubuhay na mga halaman, yung mga puno na natuyo ngayon, nagkakaroon ng mga dahon-dahon. Ganun po ba yung spring? Kaya springtime, diba? Then, so yan po ay nandito sa Adar, Nisan, Iyar. Nandyan po sa time na yan, yung pong spring nila, yung pong tagsibol. Then, dun po sa other half po, between mga September, October, November, Chesban, Tisri, Elul. Ito naman po yung fall. Ano ba yung fall? Taglagas. O baka may makita na naman ako. Sorry po, wala akong nakikita taglagas. Okay.
So dito raw pag Taglagas daw po, makikita natin ang daming mga, nakikita natin sa mga TV, sa mga picture, di ba? Ang daming mga dahon-dahon na nakakalat sa paligid. Kasi yung pong mga dahon, nagpo-fall, nalalaglag nga, di ba? Naglalagas. So, it so happen, yun daw pong mga ipinagdiriwang nila ay nandito po sa dalawa na to. Okay, balikan po natin yan mamaya. So, nakita po natin kanina yung biblical calendar. Ngayon naman, trivia sa Gregorian calendar naman po tayo. Yung pong biblical calendar ay anong klase pong calendar? Lunar. Okay, pasensya na po, makulit ako So, tayo po ay gumagamit ngayon ng Gregorian calendar. Okay. Gregorian calendar is a calendar in the current use in the Western world. Pati tayo, nakikigamit tayo. Bakit siya tinawag na Gregorian calendar? Kasi it was instituted by Pope Gregory VIII in 1582. Okay, so ang tagal na pala, no? Nasa 15th century pa. Yun daw pong calendar ngayon, it has 365 days and an extra day every 4 years. Kaya meron po tayo nung mga, tawag doon? Leap year. Kaya yung iba, every 4, lalo yung February 29 ang birthday. Every 4 years daw nagbe-birthday kasi may leap year. So, yan po yung So, in contrast sa biblical calendar, ang Gregorian calendar po ay solar. Ano po ibig sabihin nito? Ito po yung Earth, pinag-aaralan to ng mga estudyante natin. Gaano katagal ba makaikot sa, ano tawag doon? Sa axis niya, ang mundo. 365 days. So doon po kinuha. Ito yung naka-basis dito sa solar calendar. So ngayon po nakita na po natin yung difference ng biblical and nun pong Gregorian calendar. Okay. So, ito, palagay ko hindi nyo na nakikita. Sorry po, maliliit pala masyado. Ito, important to know, in case hindi po natin alam pa, ito po yung mga specific month at kung ano yung pinag-ugatan nito. Alam nyo po ba na kaya January yan, ipinangalan yan sa Roman god na si Janus. Roman god. God po nila yan. Yan yung mga Diyos-Diyosa na sinasamba po ng mga Romans. So, dito po yan. Sa Gregorian calendar, kaya may January tayo February, it named after Febra. It's a festival of purification and cleansing. March, pinangalan po ito kay Mars. Okay? Kay Mars pala. The God of War. Sabing ganon. April, ito yung medyo na iba. It means to open, aperyo. Parang parang spring. So medyo tumama siya dito sa April, Medyo nagkamukha po yung sa biblical. Named after Maya, Roman goddess. June, for Juno, Roman god. July for Quintilis, which means 5th. August, kay Emperor Augustus. September, ito naman pong from Sep, Oc, Nov, Dem. Ito po yung bilang, diba? Sep, it means 7. Tama ba? September. Oc, 8 po yung 8. Octopus, diba? October. November, Latin for 9. December, Latin for 10. Okay, now you know. Yung pong ating mga months ay mga pangalan po pala ng mga Diyos-Diyosa ng mga Romans. And, di ba, nasakop po ng Romano, malaking portion po ng mundo ay nasakop po ng Roman Empire, kaya masyado po yung naging influence nila. Eto pa po, ito nung pinag-aralan ko to, mas malapit, may mga salita pala na mas malapit yung day
sa Tagalog kesa sa English. Sunday, ito raw po ay tinalaga nilang araw, araw ng araw, Sun's Day. Ano po? Anak araw. Kasi, di ba po, may mga pagan po na sinasamba ang araw. So, binigyan talaga nila ng araw, yung Dies Solis, Sun's Day. Monday, ito naman po ay buwan, di ba? Apart from araw, may sumasamba sa buwan, may sumasamba sa baka, at kung sa unggoy, at kung ano-ano pa, di ba? Siguro, so, it's Monday, Moon Day, parang ganun, Monday. So, ang daling tandaan, kaya pala naging Monday yun, Moon Day. Tuesday, Dies Martes, Mars, araw pala ni Mars. So, mas malapit sa Tagalog, no? Martes. Martes. Wednesday, Mercury's Day. Mercury, parang Miraculous. Parang gano'n mas malapit sa Tagalog Thursday, Dies Lovis, Jupiter's Day. Parang Dies Lovis, parang Webis, parang gano'n ba? Webis. Friday, Dies Veneris. Viernes, yun, di ba? Mas malapit, no? Venus Day daw po yun. Then Saturday, Dies Saturni, Saturn's Day. So yung pong mga ginagamit natin na pangalan ng months and days, puro nakaano po sa mga Roman gods and goddesses. Samantala po yung mga biblical days po, months na nakita po natin, usually, yun yung beginning, 1, 2, 3, ganyan po, yung kanilang or beginning ng pagtatanim, then pagkatapos ng harvest, yun po yung names nung kanila kadalasan na mga araw at saka months. So, trivia po ito. Okay. Different meanings of seasons in the Bible. The Bible acknowledged the literal season. Diba? Sa Bible po, may mababasa tayo na spring, tag-sibol, summer, tag-araw, autumn. Autumn, yun po yung fall. Tama po, no? Taglagas, then winter. And yun po ay may impact sa agriculture, sa pananim. Kasi at that time naman po, di ba, halos ang trabaho ng mga tao nun, kung hindi po sa agriculture, mga mangingisda. Tama po. Then, spiritual seasons. May mga spiritual seasons ba? Kung titingnan po natin yung sa Ecclesiastes 3, may season ng, ano yung sabi dun sa mga season? May panahon ng kapanganakan, panahon ng kamatayan, di ba? Panahon ng pagtatanim, panahon ng pagbubunot. So, yan po yung mga seasons, spiritual seasons. Then, meron din pong spiritual growth. Sana po tayo ay nandun na tayo dun sa season na tayo po ay lumalago, lumalaki. Lumalago yung ating pananampalataya sa Panginoon. Lumalaki yung ating pagkakilala sa Kanya. Di ba po? Life stages. So, makikita rin po natin ito, yung mula sa kapanganakan, pagkabata, kamatayan, makita po natin ito. Nasa Bible din po yan. Then, meron din pong opportunities and timing. Yun po, nasa Ecclesiastes din po yan. Okay? It was on Mount Sinai that God gave Moses the dates and observance of the 8 feasts. Actually, kasama po yung Sabbath day, di ba? Kasi napaka-importante po sa Diyos noon pong Sabat or araw ng kapahingahan, 'di ba? Hindi naman kailangan ng Diyos 'yon, pero tayo kailangan natin 'yon, 'di ba? Na nga po ako doon sa Bible school, sabi niya, kasama 'yun sa isang mga problema ng isang lingkod ng Diyos, kailangan daw na a-address 'yun. Kailangan daw yung araw ng linggo natin, kailangan daw
may time din tayo ng pamamahinga. Kaya lang sabi ko, Lord, mas marami magagawa kapag Sunday. Ang daming practice. Tapos merong iba papa-open pa ng mga Bible study. So, isa po yun sa struggle ko. Then, makikita rin po natin dito, ito po yung mga pag-aaralan po natin sa mga susunod na linggo, kung loloobin po ng Panginoon. Passover. May nakakaalam po ba ng Passover? Except do sa mga nag-Bible school po. Ano po yung Passover? May nakakaalam po. Pwede po bang maiitaas yung kamay nung pong mga nakakaalam po ng Passover? Okay, so konti lang po sa atin yung nakakaalam pa ng Passover or Paskwa. Di ba po? So, mainam po talaga siguro na pag-aralan po natin ano ba yon. And di mas lalo po itong Chag Hamotzi or unleavened bread. Mas lalo siguro hindi natin alam to, ano tong pista na to. Then itong Yom Habikurim, first fruit. Pag po pala narinig po natin yung salitang Yom, ito po ay, ano po ibig sabihin nitong Yom? Araw. Araw po yan. Yung po, yan po yung sa yung pong days of the week nila, puro meron pong Yom. Hindi ko pala nailagay dito. Okay. Then Pentecost, siguro naman alam natin yung Pentecost, di ba po? Alam siguro natin yung Pentecost. Narinig na po natin, nabasa na natin yan sa Acts chapter 2. Di ba po? Yung biglang humangin ng malakas at may mga tila-dilang apoy na dumikit doon sa mga believers. Trumpets. Yom Teruah. Actually, this September, nag-celebrate sila nitong trumpets. September po. At marami nga nagsasabi na rapture daw. Pero kasi yearly po ito, yearly. So makikita po natin yung mga relevance itong mga bagay na to. So yung trumpets, Tishri 1. Atonement, yung pong Yom Kippur, Tishri 10. Tabernacles or Sukkot. Ito po, kahit mga nasa Amerika na mga Jew, inaano rin po nila to, sineselebrate po nila tong Sukkot na to, yung Feast of Tabernacle. So, Tishri 15:22. Kung mapapansin po natin, ito pong Passover, itong Pesach, unleavened bread, at saka first fruit, medyo po sila. Tayo niyo po, Nisan 14-15. Kumbaga parang sabihin natin na March 1 and 2, parang ganon. Tapos itong unleavened bread, Nisan 15-22. Ito 2 araw lang ito. Simula din nung 15, 1 week. Then ito naman pong first fruit, 16. In between din itong unleavened bread, 16-17. Yan po yung mga sineselebrate nila. When do they happen? God's calendar is based on the phases of the moon, di ba nga? Each month in lunar calendar begins with a new moon. Pesach falls on the first full moon of spring. The first 3, Pesach, unleavened, and first fruit, fall in March and April. Ito po sila. Ito yung March, ito yung April. Diyan po naganap sa Nisan 14, 15, itong Passover. Ito po yung 1 week, then ito po yung first fruit. Tawag dito, overlap po sila. So, yan po yung spring na kanila pong pista. Then the other po na important feast po nila is nag-fall po sa Taglagas or sa falls. Yung pong Shavuot, then ito po, trumpet, Yom Kippur, and Sukkot, dito naman po sa month ng Tishri. Tishri 1, 10, 15, 22. Dito po, between September and October po sa Gregorian calendar. Ano po yung significance nitong mga feast na to sa Biblia? Una, remembrance. The feasts serve as reminders of significant event in Israel's history. Dito po,
inaalala nila kung ano ba yung mga ginawa ng Diyos sa kanila. Kapag sineselebrate po nila yung mga feast na to, inaalala nila kung gaano yung katapatan ng Diyos sa bansang Israel. What else? Worship. The feast provided occasion for the Israelites to come together at sumamba sa Diyos. Diyan po nagdadala sila ng mga handog na susunugin sa ating Panginoon. What else? Spiritual lessons and teaching. Each feast held symbolic meanings and lessons that conveyed spiritual truths. Marahil, ito po yung time na itinuturo nila doon sa kanilang mga anak, sa mga nakababata, kung ano yung mga, kung ano yung inaalala nila ng mga feast. So, yan po yung spiritual lesson. Then last, prophetic significant. Many of the feasts held prophetic significance. Sabi natin kanina, walang aksidente sa Diyos. Lahat, all in His appointed time. So, as we go along, pag-aaral po natin ito, makikita po natin na ano ba yung naging katuparan dito? Ano yung prophecy tungkol dito na naganap? At ano pa yung mga prophecy na darating sa mga huling araw? Okay? So, pag-pray niyo po ako kasi ang hirap po nito. End times po yung ating pag-aaralan, no? Eschatological. Pointing forward to future events and the fulfillment of God's redemptive plan. So, yan po yung ating mga pag-aaralan for this coming quarter. Excited po ba kayo? Or nakakaantok kaya? Nakakatamad? Parang wag na lang ituloy kaya. Ano pakialam natin to sa mga feast nila? 'Di ba? So, yan po yung mga pag-aaralan natin, and God willing, matalakay po natin pati po yung mga mangyayari sa hinaharap. Sige po, let us pray. Yung alin? Marami pong nagsasabi, it's from mga August, September nga raw po. Amen. Tama po. Kahit anong buwan pa siya, hindi man siya December, ang importante, merong ipinanganak na Savior of the world. Amen? Pananaw po natin lahat, magkakamukha tayo na hindi mahalaga yung buwan. Kung hindi may pinanganak. Wala po tayong pagtatalo. Ang tanong ko lang po nga, dahil nag-aaral tayo ng kalendar, gusto ko lang po malaman kasi hindi ko alam. Kaya po ako nagtatanong. Baka alam ni Sister Malu, hindi malalaman po natin. Yun lang po yung sa akin. So wala pong question dun sa pinanganak ko ang buwan. Pastor Ercel, nasa between September daw hanggang first week of October. Sabi ni Pastor Ercel. Yan din po pagkakaalam ko. Hindi siya pwede kasi ng December. Kasi dito man sa atin, amihan na nga eh. Diba? Napakalamig na. So it's impossible daw po na merong mga pastol ng tupa. So medyo imposible raw po yun. Siya nagsimula na December ang Opo. Sige po. Sasagutin po natin yan sa mga susunod na kabanata. Bibitinin po natin para malaman, mag-excited po tayo. 'Di ba po? So, anything more? May gusto pa pong mag-add or magtanong pa para yun pa yung mga ating pag-aaralan?
Meron pa po ba? Wala na. Wala na kayong tanong. Okay lang yun para mas malinaw sa atin. Okay? So, marami po tayong mga pag-aaralan po. And let us thank God for this opportunity para sa atin. Father God, maraming salamat po sa wisdom na ipinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin. Salamat po sa iyo. Salamat po dahil lahat po ng nangyayari dito sa mundong ito ay wala pong aksidente. Even kung bakit kami nandito sa church, lahat po yan orchestrated mo. Plano mo for us. May plano ka po para sa bawat isa sa amin. Magandang plano, Lord. Though, ang dami pong mga nakakatakot na posibleng mangyari sa hinaharap, pero Lord, ikaw po yung may hawak ng lahat. Ikaw po yung may hawak ng mundong ito. Ikaw po yung may hawak ng buhay ng bawat isa. Ikaw po yung may hawak sa aming iglesia. Salamat sa iyo, Panginoon. Dalangin po namin sa iyo. Patuloy po, nabigyan mo kami ng kauhawan sa iyong salita. Yung hunger to know the truth, to know a lot of things in the Bible. And tulungan mo kami na mas lalo pang lumago in the wisdom and knowledge of our Lord Jesus Christ. Salamat po sa iyo, Panginoon, sa aming pong paghiwa-hiwalay. Dalangin po namin na ang pag-iingat mo po, ang pagbabantay, guidance mo, ang siyang laging sumaamin, at ang patuloy na pagbabago mo po ng buhay ng bawat isa sa amin ay maganap. Salamat po sa iyo. Ito po ay aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen.